Nakahingan ako ng maluwag dahil sa maayos at magandang result ng mga ginawa namin ni Jara. Nakapag-coordinate na kami sa pulisya dahil na rin kay Major Hernandez, mabilis na naproseso ang lahat. Ibinigay ko na sa kanila ang details ng pag-uwi ni Demetrio dito sa Cebu. I can't wait to witness everything. Chairman, someone wants to talk to you. Bungad ni Aileen pagpasok sa opisina ko. Ininom ko ang wine na hawak ko nang istorbohin ako. I thought tapos na mga meetings ko. Tanong ko. Yes, Chairman. Ayaw po magpakilala. Kaya lang nagpupumilit. May kailangan lang daw po siyang sabihin sa inyo. Importanteng bagay lang daw po. Nabanggit niya po si Director Demetrio. Sige, paakyatin mo na. Utos ko. I stretch my leg while waiting for that person. Curious it distracts me at hindi ako mapakali. Maybe I should go down so that I'll personally meet that person. Ewan ko ba, na ibang bigla ang pakiramdam ko. Chairman, tawag sa akin ni Aileen, kasabay noon ay ang pagpasok na isang lalaki. Sa itsura nito ay alam ko na mahirap lang ito. Sinanyasan ko sa Aileen na iwan na kami. And you are? Tanong ko sa lalaki. Mr. Morales, maraming salamat po at pumayag kayo na kausapin ako. Please, I have more things to do. Bakit mo ko kailangan makausap? I don't even know you. Malamig kong sagot. Naku-curious lang ako sa sasabihin mo tungkol kay Director Demetrio. Ako po si Eric Gamboa. Isa po sa trabahador ninyo sa Bantayan Project. Sagot nito. Lumuhod ang lalaki sa harapan ko. Nagsimula na rin ang pag-iyak nito. Hindi ko mapigilang maawa dahil sa ginagawa niya. Stand up. Tell me, why are you here? At kung ano gusto mo sabihin? Mr. Morales, patawarin niyo ho ako. Parang awa niyo na ho. Why are you begging? Tanong ko. Mr. Morales, nakukonsensya na po ako sa ginawa ko. Sabihin mo lahat. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Naiinis kong saad. Hindi ko kasi magets ang pinagsasabi niya kaya naiinis na ako. Yun nangyaring aksidente po sa site. Ang asawa niyo po talaga ang target ko. Kaya lang tinulungan siya ni Engineer Abad kaya itong napuruhan. Simula na mangyari ang insidente, hindi na ho ako nakakatulog. Nakakonsensya po ako sa ginawa ko. Bukod pa roon, dahil sa ginawa ko pinarusahan ako ng Diyos. Nawala po ang ano ko sa akin. Ang pagsasabi ko po ng totoo ang makakagaan sa loob ko at upang mapatawad ko ang sarili ko. Patawarin niyo po ako, Mr. Morales. Sana ipagbigyan niyo po ako mabuhay pagkatapos ko magtapat sa inyo. What are you exactly saying? Galit kong tanong sa lalaki. Halos may angat ko na ito sa pagkakaluhod dahil sa paghawak sa damit nito. Biglang umusbong ang galit ko dahil sa mga narinig ko. Paano mo nagawang gawin yan sa mag-ina ko? Tanong ko. Sino nag-utos sa'yo? Sa Director Demetrio po. Nang araw po na dumating si Engineer Morales sa site, mag-i-install na kami ng beams ng tulay. Nung umalis si Mayor Reynald at ang asawa niyo, palihim akong kinausap na direktor. Naging ganad ako sa perang ibibigay niya dahil kailangan na kailangan ko po pampagamot sa asawa ko. Inutusan niya ako na ibagsak ang bibs kapag asawa niyo na lang naiwan sa lugar. Bago ko po gawin iyon, nasa malayo sila noon nang sumayan niya siya sa akin na gawin ko na plano. Pagsusumbong nito, alam ko po na walang kapatawaran ang ginawa ko pero sana'y maintindihan niyo ako. Nagawa ko lang yun dahil sa pamilya ko. Sana po'y mapatawad niyo ako at huwag ipakulong. Sana naisip mo yan bago mo ginawa. You harmed my wife and my son. Sa tingin mo patatawarin kita ng basta-basta? At ang lakas naman ng loob mo na pumunta dito para i-confess lahat ng feelings at guilt mo. Akbang susuntukin ko ang lalaki na may pumigil sa kamay ko. Stop! Maotoridad nitong pigil sa akin. Kahit mahina ang boss nito ay alam ko na nasaktan siya sa kanyang mga narinig. Paglingon ko'y nakita ko si Jara na luhaan. Huwag man dumihan ng mga kamay mo para sa mga taong katulad nila. From the start, may kutob na ako na hindi lang aksidente iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko kay Jara. Kasi I'm safe. Our child is safe. But that's not the point. Paano na lang kung ikaw na aksidente? Galit kong tanong kay Jara. Bumaling si Jara sa lalaking kaharap ko. Hawak ang braso ko'y muling nagsalita ito. Bitawan mo na siya. We can negotiate with him in a nice way. Come to think of it, hindi natin malalaman ang totoo kung hindi siya nagsalita ngayon. Austin,
If he is willing, matutulungan niya tayong mas madiin na mabulok sa kulungan sa Demetrio. Binitawan ko ang lalaki at napaupo ito sa sahig. Pasalamat ka't dumating ang asawa ko dahil kung hindi ka na makakaalis ng buhay dito. Sabi ko sa lalaki. Patawarin niyo ho ako. Sana po'y matulungan niyo rin ako na huwag makulong. Kailangan po ko ng pamilya ko. We will help you in one condition. Si Jara na nakipag-usap sa lalaki. Willing ka ba mag-testify sa ginawa ni Demetrio na pagpatay sa akin? Kung oo, we will also help you. Bibigyan ka rin namin ng reward para sa'yo at sa pamilya mo. Mrs. Morales, willing po ako na tumestigo sa balak na pagpatay sa inyo ni Direktor. Hindi ko na ho kailangan ng kahit na anumang reward bukod sa kapatawaran na ibibigay niyo sa akin. Sa pamamagitan ng pagpapatawad niyo, makakapag-move on na po ako. Gusto ko pong mabawasan ng guilt sa puso na nararamdaman ko. Natuto na po ako sa pagkakamali ko at kahit kailan hindi ko na muling gagawin pa. Dahil sa ginawa ko sa inyo, bumalik sa akin ang karma ko at nawala ang anak ko. I'm sorry to hear that. You are forgiven. Ang gusto ko lang ay makapag-cooperate ka sa amin. Sumama ka sa amin sa pulis para makapag-testify ka. But, sabat ko, pagkakatiwalaan mo ba ang lalaking yan? Paano kung traitor rin tayo niyan? Tanong ko kay Jara. Paano natin malalaman kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon? Austin, nagpunta siya dito para itama ang pagkakamali niya. Kaya hayaan natin siyang makapagbagong buhay. Doon lang din siya magkakaroon ng peace of mind. Kahit ano pong iutos o ipagawaan niyo, gagawin ko po. Patutunayan ko po sa inyo na nagsisisi na ako. We settled the matter in the office. After we talked for a few minutes, umalis na kami ng opisina at papuntang police station. Nakapagtulungan sa amin si Eric na titestigo sa ginawa ni Demetrio. Pagdating sa police station, sinabi lahat ni Eric ang nalalaman at iniutos sa kanya ni Demetrio. Maidadagdag namin ang homicide case para mas madiin ito sa husgado. Siguradong wala siyang laya dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Ito na ang araw na pinakahihintay namin ni Jara. Nakaabang kami sa harap ng airport upang salubungin sila Demetrio at Carlos. Everything is in control. Planado na lahat. Ang mga panauhing pandangal na lang ang hinihintay. Hawak ang kamay ni Jara, nararamdaman ko ang pagkabalisa at kabaniya. Kahit papaano ay nag-aalala ito sa mangyayari. Sabi ko nga sa kanya, hintayin na lang niya ang good news ko pero tumanggi siya. It's not safe kung pati ikay sasalubong sa kanila. Gusto ko makita mismo ng dalawang mata ko na mahuhuli siya. Naririnig ko ang mga nagsasalita sa headset ko. Mga pulis iyon na nakaantabay sa paligid. Nasa departure area na ang mag-ama at paglabas na lang nila ang hinihintay namin. May ilang media na rin ako na pinatawag para sa magko-cover ng mangyayari. Sa malayo ay tanaw ko na kung paano kaganda ang ngiti ni Demetrio na papalapit sa akin. Mas sumigpit ang kapit sa kamay ko ni Jara. Alam ko nagpipigil lang ito ng galit. Chairman, I'm so overwhelmed na ikaw pa talaga sumalubong sa akin. Nakangising sabi ni Demetrio paglapit sa amin. Binigyan ko ito ng magandang ngiti. Medyo dumistansya din ako sa kanya. Uncle, naalala mo ba yung surprise na nasabi ko sa'yo? Iho, no need to bother. Besides, ginagawa ko lang trabaho ko. Plastic na sagot ito sa akin. Sumulpot na ang pulis sa harapan namin at biglang dinampot si Demetrio. Surprise! Sabi ko. Anong ibig sabihin nito? Tanong sa akin ni Demetrio. It's payback time, Demetrio. I won't tolerate your mistake to my company, to other people, and to my wife. Bulyaw ko. I don't know what you are talking about. Depensa nito. Sa pulis ka na magpaliwanag. Sagot ko. Tinaasan ko ito ng ulo at sanay niya sana mga pulis na dalhin na ito. Matalim itong nakatingin sa akin habang bitbit ng mga pulis. Nakikita ko sa mata nito ang nagpupuyos nitong galit. Dahil na kay Demetrio ang atensyon ko, hindi ko na naalala si Carlos na kasama nito. Natauhan lang ako nang maramdaman ko ang sakit ng suntok sa mukha ko. Luckily naawat na ito ng iba pang mga pulis nang makalapit sa akin. Mabuti na lang at matatag ako dahil kung natumba ako'y matutumba rin si Jara. Gago ka! Pagbabayaran mo ito! Your father deserves that dahil sa paglustay ng pera sa kumpanya, pangungurakot at pagpapapatay sa aking asawa. Madiin kong sabi kay Carlos. Napangisi lang ito pero wala nang sagot sa akin. Nakita namin na isinakay na ito ng mga pulis sa mobile. Nang makaalis na ito,
ay saka kami sumunod ni Jara sa presinto. Totoo na ba nakikita ko? Sigurado na bang pagbabayaran ni Demetrio ang mga ginawa niya sa pamilya ko? Tanong ko sa aking isip. Namayani ang kasiyahan sa puso ko nang damputin ng pulis ang mag-ama. Mapapanatag na ang puso ko, ganoon din ang kaluluwa ni Daddy. Isa-isa na din na nagsilapitan ang reporters na nagtatanong ng tungkol sa buong pangyayari. Mr. Morales, anong dahilan ninyo kung bakit pinabuksan niyo ang kaso na matagal nang nangyari? Alam niyo ba na maaaring maapektuhan ng kumpanya ninyo dahil sa ginawa ninyong pag-amin? Apparently, kumpanya ninyo may kasalanan kung bakit nawala libu-libong tao noon sa insidente. Tanong ng isang reporter. I will deny the fact na maaari talagang maapektuhan ang kumpanya ko. Alam ko na maaaring maraming mawala ng tiwala sa kakayahan ko, but one thing I can assure you, malinis ang konsensya ko at ang kumpanya namin. Pati kami ay nalinlang ni Demetrio Morales. Masyado siyang nagpakaganid sa pera. Bakit ngayon niyo lang ginawa ito, Mr. Morales? Anong dahilan? Tanong muli sa kanya. Tumingin sa akin si Austin, mata sa mata. It's because of my wife. She enlightened me, kaya nalaman ko ang malaking kasinungalingan ni Director Demetrio. Ganon din sa ginawa niyang pangungurakot sa kumpanya ng mga Morales. Kahit kamag-anak ko ito ay hindi ko ito-tolerate ang kanilang pagkakamali. Anyway, we will give you formal conference para lahat sa tanong ninyo. As of now, we need to go to the police station. Hinatak na Austin ang kamay ko pasakay sa kotse. Kahit pa may mga tanong pang ilang reporters ay iniwasan na namin ito. Pagsakay sa kotse, nakatanggap naman ako ng tawag mula kay Mommy. Napatingin din ito sa akin. You know why? Kung bakit siya tumatawag, right? Tumango ako kay Austin at bumuntong hininga. I know. We both know. Bulong ko sagot. Iniiwas ko ang tingin ko kay Austin at tumingin sa aming dinadaanan. Nakakalungkot lang na isipin na sa oras na kagipitan ni Mommy at saka lang niya ako naaalala. Masakit mang tanggapin pero mas pinili niyang magbulag-bulagan at kampihan si Damian na isa sa may kasalanan sa aming pamilya. Tumatawag si Mommy dahil nahuli na rin si Damian. Magkikita-kita kami sa presinto mamaya. Alam na siguro ng mga ito na kami ang may pakana ni Austin ng lahat. Napalingon ako sa kamay na humawak sa aking mga kamay. I know how it's hard for you to choose. But please, don't change your mind or else they will laugh at us. They deserve it, Jara. Even your mother needs to pay her sin to you and to your family. Pero sabi mo nga nanay mo siya. Hindi ko babaguhin ang desisyon ko, Austin. Dapat talaga nilang panagutan ang mga ginawa nila sa akin at sa pamilya ko. Lalo na kay Daddy. Matatapos din itong lahat and we can move on. Hindi man ganoong kadali but at least naitama na natin ang lahat na dapat noon pa dapat natin itinama. Holding his hands gives me courage and protection. Siya ang dahilan kung bakit nararamdaman ko na maayos ang lahat at walang nangyayari sa akin na masama. His presence gives me enough power to face everything which I really need right now. Sa presinto, sabi ng mga pulis ay pinasok na sa rehas sa Demetrio pati na ang anak dito. Kaya lang hindi maaaring i-detain si Carlos ng 24 hours o higit pa dahil hindi naman ganoong kabigat ang kaso. Besides, wala itong alam sa ginawa ng kanyang ama 5 years ago. Ilang minuto pa ay nagkakagulo sa labas ng presinto. Pagpasok doon ay nabungaran namin si Damian. Nakasunod doon si Evelyn at Mommy. Sanalubong ako ng matatalim na tingin ni Evelyn. I know her anger and temper. Kahit ano yung magagawa niya, makaganti lang sa akin. Anak, please. Kausapin mo ang asawa mo na huwag ikulungan Tito Damian mo. Pakiusap. Sambit ni Mommy na nasa gilid ko. Umiiyak ito at halos magmakaawa para lang palayain ng lalaking sanhi kung bakit nagkawatak-watak ang aming pamilya. Austin, please. Walang alam ang asawa ko sa nangyari. Katulad ni Adrian, biktima lang din sa Damian sa insidente. Tiningnan ko si Mommy ng puno ng awa, puot at galit. Ano sabi mo, Mommy? Walang kinalaman sa Damian dito? Inosente siya? Maniwala ka, anak. Sagot ni Mommy sa akin sabay kuha ng kamay ko na mabilis ko ring hinawi. Paano kayo nakakaharap sa akin ng ganyan? Pretending na walang alam sa mga nangyari? Mommy, kinasusukluman ko kayo dahil sa malaki niyong kasinungalingan at kaibangan. Damian and Demetrio will pay for everything. Anak, Tito Damian mo na lang ang meron ako. Parang awa mo na. Maawa?
Bakit naawa ka ba kay Daddy? Nagawa mo ba siyang suportahan sa huli mga oras ng buhay niya? Hindi! Dahil mas pinili niyo ang pamilyang yan. Nagpadala kayo sa matinding emosyon niyo para sa lalaking yan na pati ang sarili niyong asawa, ipinagkanulo niyo. Mommy, huwag mo sa akin ipakita ang pagmamakaawa mo dahil hindi ko ibibigay ang gusto niyo. Anak lang kita. Pero may gana kang sagot-sagutin ako ng ganyan? Bulyaw sa akin ni Mommy. Oo, anak niyo lang ako. Pero kahit anak niyo ako, hindi ko kukonsentihin ng mga kamali ang ginawa niyo, lalo na kay Daddy. Huminga ako sandali bago nagsalitang muli. Mommy, paano mo nagawang itulak sa kamatayan ng sarili mong asawa? Bakit mas pinili mo ang kaligayahan mo kaysa sa iyong pamilya? Ano ba sinasabi mo? Jaira, huwag kang gumawa ng drama sa buhay. Now, tutulungan mo ba ako o hindi na mapapawalang sala ang Tito Damian mo? Really, Mommy? Mas pipiliin mo pa rin si Damian hanggang sa huli? Mommy, bigyan niyo naman ng dignidad sa sarili niyo. Bigyan niyo naman ako ng kahihiyan pati ng pagkababae niyo. Magiging ina na rin ako pero hindi pumasok sa isip ko na ipagpalit ang dinadala ko sa kahit na kanino. Umagos ang luha sa mga mata ko. Halos manlabo na ang paningin ko dahil sa tubig na dumadaloy sa aking mga mata. Mommy, bigyan niyo naman ng dignidad sa Daddy. Nawala na ang lahat sa kanya at hinarap na mag-isang problema na dapat kasama kanya. Pinapatawad kita sa kawalang hiya na ginawa mo sa aking ama. Pero hindi ang lalaking yan. Tinuro ko sa Damian. Alam ko na lahat ng pagtatakasal niyo. I wonder kung ano pa bang idadahilan mo para linisin ang konsensya mo. Alam ko na lahat. Pati na rin ang pag-uudyok mo kay Daddy na magpakamatay na siya. Ikaw lahat ang may kasalanan nito. Kung sa umpisa pa lang itinama mo ng pagkakamali mo, sana buhay pa si Daddy. Sana masaya pa to pero mas pinili mo lang pasayahin ang sarili mo. Dahil dyan sa lakas sumira ng masayang pamilya na meron tayo. Tinalikuran ko na ang babaeng kaharap ko nang habluting muli nito ang braso ko. Anak, kaya ko magpaliwanag. Kaya ko ipaliwanag lahat. Huwag mong paniniwalaan ang tawag na ninira sa akin. Wala ka na dapat na patunayan at paliwanag dahil mismong si Daddy nagtago lahat ng ebidensya. FYI lang, Mrs. Gonzales. Muntik na rin ako ipapatay na lalaking minamahal mo. I know you don't know about it at ngayon sasabihin ko na lahat sa'yo. Mas magiging masaya din siguro ako kung kakasuhan ko ng rape ang asawa mo. Dahil sa ilang beses niyo ng pagtatangka na kunin ang pagkababae ko. Hinawi ko ang kamay nito at taas noon tiningnan. Wala ka na makukuha sa akin, Mrs. Gonzales. Pagbabayaran nila lahat ng kasamaan nila na ginawa sa akin at sa Daddy ko. But don't worry. Papipiliin pa rin naman kita kung kanino mo gusto pumanik. Dahil nga, ina pa rin kita pero hanggang doon na lang yun. Pagkatapos ko itong kausapin ay binalingan ko si Austin. Let's go. Yaya ko. Gusto ko na makawala sa masikip na lugar na ito. Makita ang mga mukha nila. Naiimbiyarna na ako sa pakiramdam ko. Pakiramdam ko na sa impyerno na ako dahil sa mga kawalang hiyaan at kasamaan ng mga taong ito. Nauna ako lumabas ng presinto. Alam kong nakasunod lang sa Austin sa akin at hindi ako nito iiwanan. Pag alis natin dito, I'm sure, wala na rin akong ina. Sabi ko habang nakatingin sa kalangitan. I'm here. Our son and my family. I know. Kaya nga malaking pasasalamat ko sa inyo. Kaya malakas sa loob ko na talikuran ko sa Mommy dahil sa huli na dyan kayo para sa akin. We should go to Hacienda. Kailangan mo na rin i-explain kay Lolo at Lola ang lahat. Maybe they hear about the news. Dahil kanina pa ako tinatawagan ni Lolo. Let's go. Alam na ng mga pulis ang gagawin sa kanila. Ngumiti ako kay Austin at hinagkan ito upang magpasalamat. Kulang ang buhay ko na kabayaran dahil sa ginawa niya para sa akin at kay Daddy. I hope this is the end of my heartache and troubles. I hope my heart will heal as fast as one snap in my finger. But I know it's not easy dahil masyadong naging malalim ang sugat. Sa Hacienda, sinalubong na kami agad ni Lolo at Lola. Sa mukha nila ay kita ko na ang kanilang pag-aalala. Binigyan namin ni Austin ng magandang ngiti ang dalawang matanda upang hindi mag-alala. Akala namin hahagkan kami ng mga ito pero nagkamali ako. Pinagahampas ni Lolo si Austin. Si Lola naman iyakap ako at nilalayo kay Lolo upang maiwasan na masaktan. Bakit kailangan niyo sarili ang lahat ng problema? Bakit nagpaplano ka ng padalos-dalos?
Paano na lang kung natunugan ni Demetrio yung mga plano niyo? Austin, hindi ko na kayang mawalan ng 2 apo at 1 apo sa tuhod. Lolo, tama na po. May dahilan ako kaya hindi ko sinabi sa inyo ang plano. Ayoko na masagot kayo dito sa gulo. Bukod pa doon, ayoko rin mag-alala kayo ni Lola dahil sa gagawin namin. We are safe at hindi nila tayo masasaktan. Tama ka, pero mali pa rin iyon. Ngayon, kailangan na natin ipahalukan ang bahay ni Demetrio para malaman kung ano pa tinatago ng walang iyak iyon. Kailangan din natin paimbestigahan lahat ng kanilang asset. At ang pinsan mo na si Carlos, alam kong babalikan kayo noon at hindi makapapayag na maagrabyado ang ama niya. Nasabihan ko na po ang guards na hindi dapat makapasok si Carlos dito sa asyenda. Ayokong malagay sa alanganin ang buhay niyo. Mas maganda na mag-iingat. Hindi natin alam kung may alam o wala ba siyang alam sa mga pinagagagawa ng kanyang ama. Alam mo, Austin, kahit mapasaway si Carlos, hindi niya kayang gumawa ng mali lalo na sa ating pamilya. Huwag mo na siyang ipaban dito sa asyenda para makausap ko siya ng masinsinan. Kung magiging masama ako, wala na rin ako pinagkaiba kay Demetrio sa kanyang kawalang hiyaan. Ikaw ang bahala, Lolo. Mas maganda na rin na mag-iingat tayo. Ayoko magpakasiguro. Don't worry. I will arrange everything. Samahan mo na si Jara na makapagpahinga. Ayoko mapagod ang apo ko. Magpahinga na kayo. Sabat ni Lola na hawak pa rin si Jara sa kanyang bisig. Umalis kami ng mansyon nila Lola at naglakad papunta sa bahay namin ni Austin. Kahit pa malaki ang bahay na iyon ay hindi nakakalungkot dahil sa pagmamahala namin ni Austin. Ang dating malungkot na bahay ay naging makulay. Mas magiging masaya ang lahat kapag lumabas na ang aming munting anghel. Rest for a while. May kailangan lang ako kausapin over the phone. Tumango kay Austin at umakyat sa aming kwarto. Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking mata. Sa isip ko'y lumitaw si Daddy. Daddy, soon, malilinis na talaga ang pangalan mo. Pagbabayaran na nila lahat ng pagkakamali nila sa'yo at sa pamilya natin. Sana sa panaginip ko, kumustahin mo naman ako at ipakita mo sa akin kung gaano kakasaya sa mga nagawa ko. Daddy, I love you. Sa puso at isip ko, palagi kang nandito. In behalf of my wife, ako nang haharap sa inyo at magsasabi ng mga gusto niyang sabihin para malinawan kayo. I will not risk my wife's life, lalo pat nakaka-stress sa mga nangyayari ngayon. For all we know, for the past 5 years, isang tao lang ang sinisi ng tao sa gumuhong tulay. Of course, my company is also liable to that. Paliwanag ko sa harap ng press. Sa harap ng libu-libong tao naka-air ngayon ng press conference na ito para marinig lahat ng tao ang mga nangyari. Gusto kong ipaalam sa mga pamilya ng mga taong namatay na linawin ang mga bagay. Marami mga tinanong ang mga ito at hindi naman ako nag-atubiling sabihin ang lahat. Nililinaw ko lang po, walang kadalaman si Mr. Adrian Mendez sa nangyaring pagguho ng tulay. Isa siyang magaling na engineer na dapat tularan at tingalain ng lahat. Because of his innocence and love to his family, nagawa nitong akuin lahat ng kasalanan, huwag lang mapahamak ang kanyang pamilya. He risked his life. At mas ginustong mawala sa mundong ibabaw para hindi nabigyan ng pasakit ang kanyang pamilya. I hope everyone will move and accept the fact na kailangan natin magpatuloy sa ating buhay without them. Like my wife did. She can now relax her heart and mind dahil lumabas na ang katotohanan. Because of my wife, napatunayan ko na kahit sarili mong pamilya pwede kang lukuhin at pagkaisahan. Money can ruin relationship. Money can destroy our dignity. Kaya sana, maging aral sa atin lahat na mas masayang mabuhay ng pareha sa ating kapwa kaysa manlamang at lamangan ng iba. We will update you kung ano mangyayari sa kaso. Makakasigurado kayo na mabibigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Thank you, everyone. Masarap sa pakiramdam na magpakatotoo sa sarili. Between a family relationship and truth, mas pipiliin ko pa rin ang katotohanan. In this way, malalaman ni Uncle Demetrio ang pagkakamali na ginawa niya. After ng conference meeting, bumalik ako sa opisina kung saan nandoon si Jara. Pagpasok ko pa lang ay sinalubong na ako nito ng yakap. She's crying. Salamat. Alam kong hindi sapat, but I want you to know how grateful and thankful I am dahil sa ginawa mong ito. Finally, nalinis na natin ang pangalan ni Daddy. Mula sa pagkakayakap ay hinawakan ko si Jara sa balikat upang dumistansya sa kanya. Gusto kong tingnan ang mga mata nito. Her eyes tell everything. Thank you for saving me and my family from that bastard.
Ikaw ang dahilan na lahat para lumabas lahat ng katotohanan. You saved my family from that evil creature. Sana'y mapanatag ka na, Jara. Ang gusto ko lang naman magkaroon ka ng peace of mind. Alisin mo na ang burden sa puso mo so that you can move on easily and peacefully. Yan talagang gagawin ko. We can start to build a harmonious and happy family. Lumapit ako kay Jara at hinalikan ko ito sa noo. I will do everything for you, my love. Bulong ko sa tenga nito. My heart beat only to her and my child. Siya lang ang nakakagawang pabilisin ang puso ko sa tuwing kasama siya. The coldness that I feel turns into a warm feeling. Few days passed, simula nang makulong si Demetrio at Damian. Nasa court na rin ang kaso at hinihintay na lang namin ang first hearing. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon para kausapin ito, kahit gusto pa na Demetrio. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan nito. Wala ring kapatawaran ang ginawa niyang pagtangka sa buhay na mag-ina ko. When we go back to Hacienda, si Carlos agad ang bumungad sa amin ni Jara. Unlike noon na matapang ito, ngayon para itong aso na nabahag ang buntot. Sinanyasan ko na lang si Jara na mauna nang pumasok sa mansyon upang puntahan sila lolo at lola. Pagkaalis ni Jara, nagsimula na rin magsalita ni Carlos. Austin, bakit ba nagpapaniwala ka sa babaeng yan? You cannot do this to my father. Matanda na siya at mahirapan kung pakukulong mo pa siya. Austin, we can go abroad. Kung gusto mo hindi na kami magpapakita sa inyo, huwag mo lang ipakulong sa daddy. Mommy is worried at nagkakasakit na rin dahil sa nangyayari. Carlos, my decision has nothing to do with my wife. Nagkasala si Uncle Demetrio at kailangan niyang pagbayaran iyon. He also attempts na patayin na mag-ina ko. Carlos, I have no problem with you. If I were you, tanggapin mo na katotohanan. Hindi na rin magbabagong isip ko dahil malaking kasalanan ang ginawa ng ama mo. Nakikiusap ako sa iyo, Austin. Kinausap ko si lolo at lola pero wala na rin sila magagawa dahil nakarely sila sa iyo. I'm sorry, Carlos, but I won't do that. Pinag-uusapan natin dito ay dignidad at pride. He should face the consequences of his wrongdoings. Don't try to talk to me again about this. Kasi isang sagot lang ang ibibigay ko sa iyo. Tinalikuran ko si Carlos at iniwan na nakatayo at problemado doon. Kung ama ko o si lolo ay sangkot dito, I will do the same decision. Hindi matututo ang isang tao kung mabubuhay siya sa isang pagkakamali. Nagulat pa ako na mapapasok sa pintuan na magsalita ang isang tao. Si Jara. Anong napag-usapan niyo? Tanong nito. My love, magpasintabi ka naman. Nakakagulat ka. Bigla ka nalang susulpot dyan. Napangisi ito. Kinuha nito ang braso ko at niyakap iyon. Iginiya ako papunta kung nasaan ang iba. I'm sorry. Hindi ko mahintay malaman kung anong pinag-usapan ninyo. He's begging for the freedom of his father. Pero binigyan ko na rin siya ng sagot at hindi na iyon magbabago. Itutuloy ko ang kaso at magbabayaran lahat ni Demetrio ang ginawa niya sa pamilya namin. Ilang sandali pa at nakita na namin sila lolo at lola at Cassie. Sinalubong ni Cassie si Jara at hinalikan agad ang tiyan nito. Hello, baby. When will I see you? Yumuko si Jara kahit hirap na ito dahil sa laki ng kanyang tiyan. In 2 months, baby. Makikita at mayayakap mo na rin sa baby. Niyakap ni Jara si Cassie. Mapagkakamala na nga na mag-ina ang dalawa dahil sa closeness ng mga ito. Bumaling lang ang atensyon ko sa matandang lalaki na nagsalita. Si Lolo. Austin, let's go to the study room. May mahalaga tayong pag-uusapan. Nakatitig lang ako sa likuran ni Lolo. Napapaisip kung ano ba ang sasabihin nito. My love, dito ka muna ha. Kakausapin ko lang si Lolo. Tumango lang si Jara. Sinundan ko na si Lolo dahil ayaw nitong naghihintay. Kinausap ako ni Carlos about his father. Minisita ko din ang nanay nito at hindi maganda ang kalusugan. Nagkausap na kami, Lolo, at malinaw ang sagot ko sa kanya. Itutuloy ko ang kaso. Alam ko na iyan ang magiging desisyon mo at hindi naman ako tututol dyan. Kailangan pagbayaran na Demetrio ang ginawa niya. Sinayang niyang pagtitiwala natin sa kanya at nagpakaganid siya sa pera. Yan ba ang mahalaga natin pag-uusapan? Tanong ko kay Lolo. Oo. Gusto ko din bigyan ka ng warning na maaaring gumalaw patalikod si Demetrio. Ang taong yun ay hindi nagpapatalo. Si Jara, baka targetan siya dito. Ayokong malagay sa alanganin ng apo ko. Isa pa'y napamahal na sa akin si Jara. Magdagdag ka ng bodyguards para bantayan kayo. Alam ko, Lolo,
Kaya nga lahat ng precautionary measures ay ginawa ko na. Don't think too much, Lolo. Everything is under control. Good. Tinapik ako ni Lolo sa balikat. Masaya ako na napalaki kita ng maayos at naging responsableng lalaki. And thank you for that, Lolo. Thank you for your guidance and love. Bumalik kami sa sala ni Lolo kung saan namin iniwan ang tatlo. Naabutan namin ang mga ito sa sala na nagkakatuwaan. Lola is beside Jara. Hinihimasan siya nito. Cass is playing in front of them at pinapatawa ang dalawa. Kahit ano pang unos ang dumaan, magiging matibay at matatag ang aming pamilya. Ang pamilya namin ay parang tulay din. Kapag kulang ang pundasyon, madaling babagsak at susuko. Ang pagmamahal namin ay isang matatag na pundasyon na kahit kailanman ay hindi matitibag ng kahit na anong unos na dumating. Mananatiling masaya ang aming pamilya kahit anumang pagsubok ang ibigay sa amin.